Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin at binigyan po tayo ng pagkakataon na sambahin ang kanyang dakilang pangalan. Of course, welcome po natin ang mahal po nating kapatid na si Sister Des. Pagkatapos na nagbakasyon sa ospital. Salamat at binigyan siya ng muling ng kalakasan ng Panginoon. Of course, we welcome yung pamangkin ni Di ko na ito, si Raymond. Yun. Welcome. Sana hindi ito ang pinaka first and last na pagpunta mo sa aming panambahan. Para sa ating mga brief announcements po, sana po alam nating lahat na ating panambahan ay nagsisimula po ng alas 9 hanggang alas 10:30 tuwing araw ng linggo. Meron tayong break from 10:30 to 11:15. At Sunday School from 11:15 to 12:15. At meron tayong lunch fellowship. Mamaya po lahat ay imbitado sa ating pong lunch fellowship. And then mag-umpisa muli tayo sa ating panambahan sa hapon ng 2:30. At pagka Wednesday, lahat po ay hinihikayat na umattend po sa ating prayer meeting. Dito po ginagawa at 7 o'clock ng gabi. Isang paalala rin po sa lahat ng member ng church na meron po tayong rest and recreation plus annual membership meeting na gagawin po sa March 27 to 29. Gagawin po ito sa Pandi, Bulacan. At sana po lahat ay makadalo. Kung meron kayong problema sa pagdalo, ay pwede nyo naman lapitan po yung dalawa po natin Deacon at si Sister Eve. Isang paalala rin po at imbitasyon ang natanggap po natin sa Cubao Reformed Baptist Church na umattend po physically or online sa kanilang 4-part series of lectures every Friday. Ang pamagat po nito yun, Continuation or Cessation of Miracles, Miracle Gifts for Today. Ito po every Friday. Baka iba sa atin ay galing sa Pentecostal background. Hindi natin alam kung para sa atin pa ba itong mga milagrong ito o hindi, ay mainam po na makadalo po tayo dito. Pwede na naman pong online sa Facebook page ng Cubao Reform or ng GMA. At sa huli nating announcement, nais po nating i-put up ang pangalan po ni Catlea Marie Rain Yatco. Kailangan basahin ko, no? Baka makalimutan ko, medyo tatlo yung pangalan niya sa first name. Baka magkamali po ako. Tulad ng sinasabi po natin sa ating constitution, pagkatapos na ma-interview po siya ng elder ng ating church at pagkatapos niya magbigay ng short account ng kanyang patotoo sa atin, ay in application niya would be left in abeyance for a short while to allow all the members to fulfill their duty of making known to the elders any information that throws light on the application. Kaya kung meron kong gustong sabihin tungkol sa kanyang application, positive man o negative, ay pwede nyo lapitan si Pastor Diego. At kung wala naman po, kung walang serious objection, ang kanyang membership ay tatanggapin po sa as soon as possible. And that means this coming Sunday, March 3. So we welcome that day sa ating pagtanggap po kay Rain sa susunod na linggo. At para sa ating panimula sa panambahan, nais ko po kayong anyayahan na buksan inyong mga Biblia sa Psalm 100. Ito po ay isang paanyaya ng mag-aawit na pumuri sa ating dakilang Panginoon. At mabuti po na mabasa po natin ito at mahikayat tayo at mapaalalanan tayo kung sino ang Diyos na ating pong sinasamba. Psalm 100. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang
pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakilanman at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Di po ang napakagandang paanyaya ito sa ating lahat na sumamba sa ating dakilang Panginoon. Tayo po ay pinapaalalahanan na ang pinaka-basic reason, ang pinaka-basic na dahilan kung bakit tayo sasamba sa ating Panginoon ay sapagkat siya ang ating manlilikha. He is our maker. He is our creator. At tayo ay kanyang mga dilalang lamang. At dapat tayong lumapit sa kanya na may kagalakan sapagkat tayo ang mga nakakilala na sa ating Panginoon. He is not only our creator. Siya rin po ang ating redeemer, di po ba? Siya ang nagligtas sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbago sa atin. Kaya kailangan tayong lumapit sa kanya na may kagalakan, na may pasasalamat, at may tunay na papuri sa ating mga puso. Tayo po'y magsimpo at manalangin po tayo. O Ama namin, Diyos namin sa langit, salamat sapagkat kayo nga po ang aming tagapaglikha. Kami ang inyong mga tupa, kami inyong nilalang lamang. At hindi lamang po kayo ang creator ng aming mga buhay, kundi kayo rin po ang aming Redeemer, kayo ang aming tagapagligtas. At dahil dito, lumalapit kami sa inyo sa umagang ito na may pasasalamat, may papuri at may gagalakan. Nawa, samahan niyo po kami sa panambahan na ito at tanggapin niyo po ang aming papuri. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay ating buksan ang ating mga Biblia. Sa Hosea chapter 8. Para po sa kaalaman ng lahat, ating pong binabasa ang buong Biblia sa iglesyang ito. Sa umaga ay binabasa po natin ang lumang tipan. Sinisikap natin basahin ito chapter by chapter. At sa hapon naman po ay binabasa po natin ang bagong tipan. Sa pagkaraan ng panahon ay mababasa po natin ang buong Biblia po kung gagawin po natin ito. At ating objective ay hindi para siyasatin yung tinatawag na mga puno, kundi ating sinisiyasat yung forest po, yung kabuuan. Hindi mo nating objective na talagang ipaliwanag ang versikulo, kundi makita po natin ang gawa ng Panginoon sa ating pong pagbabasa ng chapter by chapter. Sundan niyo po kung matahimik sa Hosea chapter 8. Ilagay mo ang trompeta sa iyong bibig. Gaya ng agila, ang kaaway ay dumarating laban sa bahay ng Panginoon sapagkat kanilang sinaway ang aking tipan at nilabag ang aking kautusan. Sila'y dumadaing sa akin. Diyos ko, kami ng Israel ay nakakakilala sa iyo. Itinakwil ng Israel ang mabuti. Hahabulin siya ng kaaway. Siya ay naglalagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y naglalagay ng mga prinsipe, ngunit wala akong kinalaman. Sa kanilang pilak at ginto ay gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan para sa kanilang sarili, upang sila'y mapahiwalay. Kanyang tinatakwil ang iyong gaya o Samaria. Salamat. Ang aking galit ay nag-aalab laban sa kanila. Kailan pa sila magiging mga walang sala sapagkat ito'y mula sa Israel. Ginawa ito ng manggagawa at ito'y hindi Diyos. Ang gaya ng Samaria ay pagpupunit-punitin sapagkat sila'y naghasik ng hangin. Sila'y mag-aani ng ipo-ipo. Ang mga nakakatayong trigo ay walang mga ulo. Hindi ito magbibigay ng butil. At kung magbigay ay lalamanin ito ng mga dayuhan. Ang Israel ay nilamon. Ngayon kasama na siya ng mga bansa tulad sa
sariling sisidlang walang sinumang nalulugod sapagkat sila'y nagsiahon sa Assyria parang isang mailap na asno na nag-iisa. Ang Ephraim ay may upahang mga mangingibig. Bagaman sila'y umupo ng mga ng mga kapanalig sa mga bansa, akin nga silang titipunin ngayon. At sila'y magsimulang mga unti dahil sa kabigatan mula nga hari at ng mga pinuno. Sapagkat ang Ephraim ay nagparami ng mga dambana upang magkasala ang mga iyon sa kanya ay naging mga dambana para sa pagkakasala. Kahit isulat ko para sa kanya ang aking kautusan ng 10,000, ang mga iyon ay ituturo nilang kakatuwang bagay. Kahit maghandog sila ng mga piling alay, bagamat kumain sila ng laman, ang mga iyon ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Ngayon, aalalahanin niya ang kanyang kasamaan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y babalik sa Ehipto sapagkat nilimot ng Israel ang lumikha sa kanya at nagtayo ng mga palasyo at napakarami ang lahat ng mga lunsod na may kuta. Ngunit nangungusap ako, nagsusugo ako ng apoy sa kanyang mga lunsod at tutupukin nito ang kanyang mga tanggulan. So yun po ang Kapitulo 8 at tayo po ay napapalanan uli ng ating Panginoon na ang ating Panginoon ay Diyos na naghukom sa kanyang mga tao, kahit na sila yung mga tao na that would worship God with his lips, ay hindi po tinatanggap ng ating Panginoon ang kanilang pagsamba. Sinabi po muli sa sa verse 12, kahit isulat ko para sa kanya ang aking kautusan ng 10,000, ang mga iyon ay ituturing nilang kakatuwang bagay. Kung si Hosea po ay nangaral sa north part ng Israel, si Amos naman po ay nagsalita o nag-prophesy against the southern part of Israel. At ito yung mga panahon na sila po ay inaaway po o ginegera po ng Assyria. At dahil napakagulo po ng kanilang bansa, yan po ay dahil sa paghukom ng ating Panginoon. Ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang kanilang false worship sa ating Panginoon ay nagdulot ng judgment ng ating Panginoon sa bayang Northern Kingdom ng Israel, habang ang Southern Kingdom ay tumatamasa ng kapayapaan sa mga panahon na ito. Kaya ito ang ating Panginoon na sinasamba sa ating ngayong umaga. Hindi po natin siya pwedeng maloko. We cannot deceive our God. Siya ang Panginoon na tumitingin po sa ating po mga puso. A God whom we have to do. A God whom we are to give an account to Him one day. Ngayon naman po ay aking tawagin po si Pastor Diego para po sa pastoral prayer. Tayo po ay lumapit sa Panginoon at manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa, kay gandang simulan ang araw na ito sa oras ng umagang ito na kami ay lumalapit ng may pagsamba, paghanga at mayroong pong pitagang galang sa inyong harapan. Salamat kung papaano nyo kami inalagaan sa loob po ng isang linggo. Maraming salamat o Diyos. Ang aming puso't isipan ay inyong inaalalayan sa pamamagitan ng inyong salita.
Narito kami, Panginoon, sa munting panambahang ito, na mayroong isa lamang saloobin, na mayroong isa lamang layunin. Dahil kayo ang dakilang Diyos at wala kayong katulad. Dahil kayo ang makapangyarihang Diyos at wala kayong katulad. Dahil nalalaman yung lahat ang aming pong mga isipan, gawa, hindi po namin maitatago, maging ang pinakasikretong gawain namin sa inyo. Dahil ang lahat ng ito ay batid sa inyo. Dahil, Panginoon, kayo ang siyang Panginoon at kayo ang siyang hari ng lahat. Narito kami na lumalapit at inihahandog ang aming pong pagsambat papuri sa inyong kadakilaan. Tanggapin po ninyo, Panginoon, ang aming mga handog na ito. At nawa, maging kami ay tumanggap ng inyong biyaya. Ng aming pong mga buhay ay patuloy na inyong maalalayan. At kami, Panginoon, ay lumago at tumibay sa aming ugnayan sa inyo. At gayon din kami ay lumago at tumibay sa pagkakilala namin sa inyo, sa pagkaalam namin ng inyong salita. Dalangin po namin sa buong araw na ito, na kayo lamang, O Diyos, ang marinig namin sa pangangaral ng inyong salita. Na gamitin ninyo ang aming pong mga abang lingkod sa araw na ito, sa umagang ito, sa Sunday school, at maging sa afternoon service, na kayo ang maglagay ng inyong salita sa kanilang mga labi at sa kanilang mga pangangaral at pagtuturo. Makita namin kayo, Panginoon. Marinig namin ang inyong kalooban. At sa gayon, kami, O Diyos, ay lalong maituwid. Kami, Panginoon, ay lalong mapagpatibay kung sino po kayo, hindi lamang sa aming buhay, kundi kung sino kayo sa inyong buong sangsinukob, sa langit at sa lupa. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang aming hapong panambahan na kami ay sama-samang magsibalikan sa panambahang ito sa isang layunin na kayo ay luwalhatiin sa munting panambahang ito. Kami rin ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Opo, kinikilala namin ang aming mga maling gawa. Inaamin namin ang aming mga maling sinabi. Patawarin niyo kami maging sa maling isipan namin, sa mga bagay na pangahatol sa kapwa namin. Lahat ng ito'y batid sa inyo. Lumalapit kaming mulit, humihingi ng kapatawaran. Linisin niyo kami, O Diyos, upang ang bawat isa sa amin, sa pagtindig namin sa inyong harapan, ay maging katanggap-tanggap ang mga handog na papuri at parangal na ito. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Purihin ang Panginoon sa awit pong yun. At ngayon naman po may pagkakataon tayo muli, marinig ang ating kalooban ng ating Panginoon, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pamamagitan po ng pangaral ng kanyang salita. Ay patawagin si Brother I.E. na mangaral ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong umaga, sa ating mensahe ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. At ngayong umaga ay tatapusin na natin ang ikalawang kabanata mula verse 17 hanggang 21. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, nakita nga natin na itong sulat ni Pablo ay ang kanyang pagdepensa at paglilinaw kung ano ang tunay na ebanghelyo. At sinasagot niya ang iba't ibang mga maraming pwedeng hamon, akusasyon laban sa kanya para pabulaanan ang kanyang pinapangaral na ebanghelyo. At sa mga nakaraan nating nakita, ang mga sinasagot pa lang niya ay yung mga tungkol sa kanyang sarili. Kasi isa ding taktika ng mga false teachers na nanggugulo sa Galatia ay siraan si Pablo mismo. So yun muna ang kanya sinagot sa mga una nating pinag-aralan. Ngayon magsisimula na ang mga theological na argument at medyo hirap na ang ating mga pag-aaralan sa mga susunod na linggo. Pero makikita nga natin sana na ito ay isang kapaki-pakinabang na mga katuruan na makapagbigay sa atin ng kaligayahan. Basahin nga natin ang Galatians chapter 2,
verses 17 to 21, babasahin ko mula sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. But if in our endeavor to be justified in Christ, we too were found to be sinners, is Christ then a servant of sin? Certainly not. For if I rebuild what I tore down, I prove myself to be a transgressor. For through the law, I died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay nagagalak at nagpapasalamat at namamangha sa iyong biyayang kaligtasan na sa pananampalataya lamang ang mga makasalanan ay makakatanggap ng kapatawaran mula sa iyo. Ngunit Panginoon, madami kami ding mga kaguluhan sa aming pag-iisip, maging sa kamanghamanghang biyayang ito ay kami rin ay napapatanong, nagkakaroon ng mga kaguluhan na maaaring mag-uga ng aming pananampalataya. Nawa nga sa pag-aaral namin ngayon, sa pamamagitan nitong sulat ni Pablo, ay matulungan kami na magkaroon ng pag-unawa sa mga katanungang ito at sa ang kalinawang ito nawa ay magdulot sa amin ng mas malakas na pananampalataya at kaligayahan sa iyong kaligtasan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nitong mga nakaraang taon, lalo na nung nagsimula ang pandemic at naging online ang mga klase sa UP, ay nagkaroon ng parang iskandal na nagiging diploma mill na daw ang UP Diliman. Kasi nga ay unti-unti simula nung naging online, parang dumadali ang mga requirements at naging kailan lang yung huling graduation ay may daan-daang mga summa cum laude na gumraduate. At usually, at least nung panahon ko, ay mga 12 lang sila sa buong batch namin, sa mga gagraduate na mga 20,000, ay may 12 lang naaabot ng summa cum laude. Pero ang dating na nga ngayon, dahil parang halos lahat na mga daan-daang summa cum laude, daan-daang mas madami pang magna cum laude, at halos 80% sa kanila ay may Latin honors. Pag ganito bang ang na parang pinamimigay na lang ang honors, ay may gana pa ba ang mga tao or nakikita pa ba nila na may anything prestigious or mahalaga yung Latin honors na yon? At ayun nga ay nagiging tingin ay parang wala nang silbi na kahit na makaabot ka ng Latin honors, ano pang ibig sabihin nun kung parang ipinamimigay naman? Parang ganito ang lohika na gumagana sa pagtingin dito sa kaligtasan. Kasi nga, ang pinangangaral nating kaligtasan ay isang napakadakilang kaligtasan. Kaligtasan na libre, kaligtasan na ipinamimigay. At noong una pa lang na ipinaglinaw ang Ebanghelyo sa pamamagitan ni Martin Luther noong Reformation, ito agad ang unang reaksyon na hindi ba ang ganyang pangangaral kung ang kaligtasan, ang langit, ay ipinapangako sa mga makasalanan kahit wala silang mabuting gawa at sa pananampalataya lamang ay matatanggap nila ang kapatawaran. Hindi ba parang pinamimigay mo lang ang langit? At kung ganito ang tingin ng mga tao, maging pag-unawa ng mga tao sa Diyos, meron pa bang gagawa ng kabanalan? Meron pa bang gaganahan na gumawa ng mabuti? Ganito ang naging lohika at ito ay kaintindi sa atin. Ganun nga na katulad nung pagtingin dun sa UP Diliman na para siyang diploma mill, ay nawawalan yata ng silbi ang pagsunod pa sa Diyos. Parang hindi na ito dahil walang kahirap-hirap para itong ipinamimigay. Ang totoo nga na ako din ay dumaan sa ganitong klaseng kaguluhan na noong dumaan ako sa kalituhan sa bagay na ito ay talagang nayanig ang aking pananampalataya. At noong nagkaroon ako ng pagresolba sa katanungang ito, doon naman talaga naging matibay at talagang solid na ang aking paghawak sa Ebanghelyo.
Kaya nga itong tanong na ito ay hindi lang naman lumabas, naging reaksyon ng Romano Katoliko laban kay Martin Luther. Ito din ang naging reaksyon kay Pablo nung siya ay nangangaral ng Ebanghelyo. Nung siya ay nangangaral na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ganoon din ang naging reaksyon. Kaya nga sinabi ni Martin Lloyd-Jones na isa daw itong test for true gospel preaching. Kung ikaw ay tunay na mangangaral ng Ebanghelyo, dapat kang maakusahan na nangangaral ng antinomianism. Yun daw sabi ni Martin Lloyd-Jones na kung ikaw ay parang pinagdududahan na nangangaral ka na hindi na kailangan ang mabuting gawa, kung hindi nalilito ang mga tao sa iyo, na parang sinasantabi mo ang mabuting gawa, parang hindi ka siguro nangaral ng tunay na ebanghelyo. Kasi ganito kaskandaloso ang ebanghelyo na ating pinangahawakan. Hindi lang doon sa mga salita na formulation ni na Martin Luther o ni na John Calvin na we are saved by grace alone, through faith alone, apart from works. Kung titignan natin yung mismong salita ni Pablo, ay talagang mas iskandaloso pa. Ang pagkakasabi niya sa Romans 4:5, yun yung classic text for the doctrine of justification by faith alone. Sabi niya, him who works not and believeth on him who justifieth the ungodly, to him it is counted as righteousness. So siguro dahil puno yun ng theological religious terms, hindi natin nakikita masyado na ito ay skandaloso. Pero kung medyo i-translate natin into layman terms now, ang parang sinasabi ni Pablo, una, kinumpare niya yun sa meron daw kasing mga tao na nag-work, ang kaligtasan binibigay sa kanila na parang sweldo. Hindi ganoon ang kaligtasan ng biyaya. So, ang ililigtas daw ng Diyos, ang bibigyan niya ng kapatawaran, ay him who works not, yung hindi gumagawa. Him who works not and believes on him who justifies the ungodly. So, parang ang sinabi, kung ilagay natin sa analogy ng parang kriminal, sino daw ang kriminal na mapapalaya? The criminal who does not reform himself, who works not, the criminal who has not changed himself, but believes on the judge who pardons criminals, who sets criminals free. So hindi ba parang yung mensahe na pinapangaral niya ay isang pagtiwala sa isang corrupt judge, sa isang nagpapalaya ng mga kriminal. Yun yung dating ng ebanghelyo ni Pablo, yun nga yung naging reaksyon sa kanya. At ito rin yung kailangang talagang pag-isipan, pagnilay-nilayan ng bawat Kristiyano upang mapagtibay ang kanilang pananampalataya na totoo ang kaligtasan. Ang pagkakasabi nga ng Belgic Confession, na binanggit ko din last time, our consciences will always be tormented if it did not rest on Christ alone. So dito ay nilabas ni Pablo ang isa sa mga version ng mga tanong na laban sa kanyang ebanghelyo. Ina-address din niya ito sa iba niyang sulat, sa Romans 6, Romans 7, Romans 9, at may iba-iba siyang sagot doon sa tanong na ito. Pero ito ang pag-aaralan natin ngayon. Ano ang sagot niya sa mga taga-Galasya? Tingnan muna natin kung ano yung tanong na nilalaan niya dito. Sabi, if in our endeavor to be justified in Christ, we too were found to be sinners, is Christ then a servant of sin? So, ina-anticipate na ni Pablo na yun yung magiging reaksyon sa kanyang ebanghelyo. Kakasabi lang kasi niya sa verse 15, we know, sa verse 16, we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So, kung sila daw ba, sabi niya sa verse 17, if in our endeavor to be justified in Christ, we too were found to be sinners, is Christ then a servant of sin? Sa Tagalog, ang ginamit na salita ay lingkod ng kasalanan. Baka nagkakaroon tayo ng imahe na parang yung sin ay master, si Christ yung slave. Mas malapit siguro yung picture ng isang butler, no, or a minister of sin, yung ginagamit sa isang lumang translation.
ang ginagawa kasi, ang parang sinasabi ay, siya ba ay promotor ng pagsuway sa batas? Siya ba ay, ang tungkulin ba niya, ang kanya bang business ay ipalaganap itong pag-isasantabi ng pagsunod sa batas? So, is he a servant of sin? Ito ba ang ginagawa niya kung ang kaligtasan na inaalok niya ay para sa mga kasalanan na walang gawa na i-offer? So kung yun ang kaligtasan na ibinibigay ni Kristo, hindi ba para siyang nag-encourage ng mga makasalanan na manatili lamang na makasalanan? Yun yung sinasabi, is Christ then a servant of sin? And syempre, ang sagot ay, certainly not. Ito ay may iba-ibang version na far be it or may it never be. Ganong klaseng mga expression na ang sinasabi niya talaga, certainly not. Katakot-takot na isipin yan. At itong simula verse 18 hanggang 21, ito yung kanyang paliwanag kung bakit hindi maaring maturing na si Kristo ay lingkod ng kasalanan, na ang kanyang kaligtasan na ibinibigay ay nagpapalakas lamang ng loob ng mga makasalanan na magpatuloy sa kasalanan. Hindi ganoon ang ginagawa ni Kristo, at ito ang kanyang paliwanag. So una, sinabi niya, bakit daw hindi lingkod ng kasalanan si Kristo? Ang kanyang paliwanag ay, for if I rebuild what I tore down, I prove myself to be a transgressor. Yun, ang tinutukoy niya dito ay yung pagtupad sa batas. Yun yung tinutukoy niya na he tore down. No? So, sabi niya kasi kay Peter na we ourselves are Jews by birth. So, dito tayo lumaki. Binanggit din niya in an earlier passage dito sa Galatians na, so zealous was I for the traditions of my fathers. So, dito siya lumaki at he was zealous for that. At yung pagkakagamit niya, pagkaka-describe niya sa Philippians 3 ay na he was a Pharisee of Pharisee. Diba? But he considered this all rubbish. So, yun yung tinutukoy niya na he tore down. Yung kanyang pagsisikap na ariing ganap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtupad ng batas. Yun yung sinabi niyang he tore down. Ngayon sinabi niya, if I rebuild what I tore down, I prove myself to be a transgressor. So, sinabi kasi yung tanong, si Kristo ba? Hindi ba ang ginagawa lang niya ay nagpo-promote siya ng law-breaking? He is a servant of sin. Pero ang binabalik ngayon ni Pablo na argumento, sabi niya, kung bumalik ka doon sa pagtupad ng batas, sa pagsusumikap na ariing kang ganap ng Diyos, na tanggapin ka niya bilang banal sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap, that's when you prove yourself to be a transgressor. So, kung ang akusasyon ay na magiging makasalanan ng mga tao sa pamamagitan niyang doctrine of justification by faith, Paul is saying, hindi. Kapag bumalik ka doon sa justification by works, that's when you prove yourself to be a transgressor. Well, una, bakit ito magpo-prove to be a transgressor? Well, in the case of Paul, kasi nga sinabi niya, he tore it down. So, ibig sabihin, pinapangaral niya na mali yun. Pero, ginawa niya ulit. So, obvious agad na merong inconsistency sa kanya. Pero maliban doon, ang kanyang paliwanag din na mali doon sa pag-rebuild of what he tore down, pagbalik doon sa justification by works, sabi niya kasi sa verse 19, for through the law, I died to the law, so that I might live to God. So dapat daw doon tungkol sa batas, in relation to the law, siya ay patay na. Ito ay ginagamit niyang analogy sa Romans chapter 6. Doon siguro magkakaroon ng kalinawan sa atin kung ano yun, na sinasabi niya na ang isang mag-asawa ay magkasama hanggang mamatay yung isa. Pag namatay yung isa, malaya na siya na mag-asawa ulit. So ito yung isang analogy na ginamit ni Pablo na he is dead to the law. So namatay na siya, dati siyang nakakulong dito sa, sabihin nating in this analogy, an abusive husband, no? Tapos hindi siya makawala, pero siya ay namatay na. No? At dahil namatay na,
pwede siyang makapag-asawa ulit, dead to the law. Nahiwalay na siya sa pamamagitan ng kamatayan. O isa pa, yung ding slave, ginamit din niya yung analogy sa Romans, ang slave ay slave forever, pero makakalaya siya kung siya'y namatay at hindi na siya mauutusan. Kung nakakanood kayo ng mga historical na palabas, minsan yung malupit na master, dahil pinapahirapan niya yung kanyang slave, ay tuluyang namamatay yung slave habang pinapagawa niya ng mga mahihirap na bagay. Pero dahil nga namatay na, kahit anong sipa-sipain pa niya, ay wala nang magagawa yung master. So yun yung nangyari na nakalaya na from this hardship, you have died to the law. Meron sinabi si Pablo kung paano ito nangyari. Ang sabi niya ay, through the law, I died to the law. Sa pamamagitan mismo nung batas, doon siya namatay, doon sa law. Ngayon, ito ay kagulat-gulat. Siguro, expect natin na through the gospel, I died to the law. Or through Christ's work, I died to the law. Pero sinabi niya na yung law mismo ang pumatay sa kanya. Well, inexplain niya yan ng mas mahaba sa Romans chapter 7, verse 9. Ang sabi niya, I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came. Sin came alive and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me and through it killed me. So yun yung nangyayari na nagagawa ng batas. So doon natin makikita yung lohika nung sinasabi niya na justification by works will prove you to be a transgressor. Kung haharap ka uli doon sa paglilitis ng batas, kung magpapasuri ka uli sa pamamagitan ng batas, mapapatunayan lang uli na ikaw ay transgressor. At dahil nga noong una kang hinatulan dyan ay namatay ka na, ay mamamatay ka lang ulit. So yun yung sinasabi niya na if you rebuild what you tore down, you will prove yourself to be a transgressor. Itong verse 20 ay madalas na makot at tingin ko ito ay misused usually. Yung sinasabi, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. So, ang madalas na pag-unawa dito ay na dahil ngayon ako ay Kristiyano na, meron akong bagong Panginoon. At na si Kristo'y nananahan sa akin, ang pamumuhay ko ngayon ay kontrolado na ni Kristo. Ngayon, totoo yon at makikita natin yan sa ibang talata. Sa 1 Corinthians 6, halimbawa, sinabi na, you were bought with a price, so glorify God with your body. Pero iba yon. At hindi, actually, kung tingnan lang natin ang ating mga sarili, tayo bang mga mananampalataya, nawala ba ang sarili natin? Hindi na ba tayo in control of our lives? Na parang dahil Kristiyano na ako, si Kristo na ang gumagawa ng lahat ng ginagawa ko. Pero hindi yung totoo. At pag nagkakasala ka, hindi si Kristo yon. So, wag natin isipin na yun ang tinutukoy ni Kristo dito. Mauunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ni Pablo kung pagkabit-kabitin natin yung mga lahat ng sinabi niya na siya ay namatay. Sabi niya ay, through the law, I died to the law. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. So yung tinutukoy niya na now Christ lives in me, ang tinutukoy niya ay Christ lives to the law. Diba? Kasi nga siya ay patay na, dead to the law. I have been crucified with Christ according to the law. So it is no longer I who live, but it is Christ who lives. So ang tinutukoy dito ay ang pagtayo ni Kristo bilang tagapamagitan sa batas. Kung yung batas ay patuloy na naniningil ng kabanalan, at ito nga ang ginagawa ng batas. Ang batas ay forever the standard and rule for all Christians, whether justified or not. Kahit na tayo ay napalaya na, ito ay forever the rule na kailangan nating sundin. Pero hindi pa rin tayo makahaharap dito na masasabi natin na tayo ay banal. Kulang pa rin ang maibibigay natin kung ayon sa batas tayo ay makasalanan, pero si Kristo ay tumatayo, siya ang buhay. He is the one who stands in front of the law
kung ano man yung hinihiling ng batas, siya ang gumagawa. So ito yung unang tinutukoy ni Pablo na argumento, kaya daw hindi mo pwede dapat sabihin na si Kristo ay lingkod ng kasalanan, ay dahil siya nga actually ang tumutupad ng batas. Sinabi niya yan sa Romans chapter 7, though hindi niya kasi pinaliwanag doon, kaya ito din ay minsan hindi lubos na nauunawaan. Sa Romans chapter 7, nawala ako kung nasan siya. Pero ang pagkakasabi sa about yung paki-google na lang kung maalala nyo. No? Ang pagkakasabi ay, do we then nullify this law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. Nung sinabi yun ni Pablo, ang sabi kasi niya ay, the righteousness is only by faith. Ano yun? Nakita niyo ba? Ayun, so, righteousness is by faith. Kung ang righteousness ay by faith, are we nullifying the law by this faith? Ang sabi niya, by no means, on the contrary, we uphold the law. Ngayon, doon sa salita na yun, parang ang dating lang sa maraming tao, isinasantabi na ba natin ang batas? No. Kinikip pa din natin. We still uphold the law. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo. When he said na, do we nullify the law by this faith? No. We uphold the law by this faith. Hindi niya sinasabi na we continue to uphold the law and keep it as the way to be righteous. We uphold the law by this faith. Paano? Kasi sa pamamagitan lamang ni Kristo ito natutupad. Kung ating tinitingnan na tayo ang tumutupad, yung ating mga maliliit na effort ay yun ang nakakatupad sa batas, ay pinababa natin yung batas ng Diyos. Hindi yun ang tinutukoy ni Pablo. Ang sinasabi niya, ito ang paraan para talagang i-uphold ang law. Kung gusto natin na yung batas ay talagang galangin, kung gusto natin na yung batas ay hindi isang tabi, ang tanging paraan lang ay na si Kristo ang tutupad nun. Kung ang aalisin natin si Kristo at gagawin na lang natin na ang mga tao lang ang tutupad kung ano lang ang abot ng kanilang makakaya, isinantabi mo nga ang batas. Kasi nga hindi naman abot ng kanilang makakaya, natuparin yun. Ang tanging paraan lang ay na si Kristo ang tutupad ng batas. So ito yung unang argumento ni Pablo, bakit hindi pwedeng tawagin siya na lingkod ng kasalanan? Dahil through the law I died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Sabi ng Heidelberg Catechism, na ito ay kinuot sa atin last time, na yung question 1, kasi mas sikat yung Westminster Catechism, question 1, what is the chief end of man? Yung Heidelberg Catechism question 1 ay, what is your only comfort in life and death? At ang sagot ay, that I, through body and soul, both in life and in death, belong to Christ my Lord. Ngayon, may logic na magandang makuha itong flow ng Heidelberg Catechism. Kung yun yung question 1 at tinuturo sa atin kung ano yung our only comfort in life and death, ang question 2 ay, what must I know in order to live and die by this comfort? At ang sagot ay, 3 things. First, the greatness of my misery. Second, how I can be delivered from this misery. And third, how I am to thank God for such deliverance. Ngayon yung sunod na tanong doon ay, from where do I know the first thing? The greatness of my misery. Paano ko yun malalaman? Sabi, from the law of God. Yun yung question 3. At ang question 4, what is the law of God? Ang law of God ay, sabi, love the Lord your God
with all your heart, with all your soul, and with all your mind, with all your strength. And the second is like it, love your neighbor as yourself. So ito ay reflection of how the Reformed understood the law. Sumasalamin dito sa sinasabi ni Pablo, the law will kill you. At dito pa, ang kinuha nilang law ay yung usually parang sweet pakinggan para sa mga Christian na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Pero naunawaan ng Reformed, tulad ng sinasabi ni Pablo, the law that promised life proved to be death to me. Itong batas na ito na sinasabi sa akin, ibigin ko daw ng buong buo ang Diyos, ang kinakalabasan lang yan ay ipakita sa akin na hindi ko yung nagagawa at na ako ngayon ay nasa ilalim ng sumpa. So ito ang ginagawa sa atin ng batas. Kung doon tayo babalik, kung tayo ay nais natin na ito ang maging sukatan para tayo ay kalugdan ng Diyos, muli ang kalalabasan nga nito ay ang ating kamatayan. At ang tanging paraan lamang ay na magtiwala tayo sa pagtupad ni Kristo sa batas na iyon. At dapat nga na makita natin, mabuksan ang ating mga puso at isipan kung gaano kamangha-mangha ang pagtupad ni Kristo sa batas na iyon. Yung pagkaka-illustrate ng isang Puritan, si Thomas Goodwin, sabi niya, if you have all the alternate universes filled with all creatures loving, they will not have as much love as that man, Jesus Christ. Ganun katindi ang pagtupad ni Kristo ng pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Isipin niyo na si Kristo ay inibig ka, ikaw na makasalanan, and He had perfect patience with you. He had no irritation with you. He is kind to you perfectly at walang kahit anong bahid ng karumihan. Kung isipin natin ngayon kung sino ang pinakamahal nating tao sa buong mundo, pinakaginagalang nating tao, o pinakapinahahalagahan nating tao, siguro meron tayong makikitang kamangha-mangha dun sa pag-ibig na yun, na nakakaibig tayo ng ibang tao to that level. Pero makikita mo na may dumi, may bahid ng kasalanan. Isipin mo na si Kristo, kahit sinong inibig niya, ay inibig niya ng buong buo at walang bahid ng kahit anong karumihan. At yun nga ang tanging nakatupad doon sa batas ng Diyos, na ibigin ng Diyos ng buong buo at ibigin ng kapwa tulad ng kanyang sarili. Kaya doon tayo magtiwala sa pagtupad ni Kristo sa batas ng Diyos. Isang larawan ito, na isang larawan ng kung paanong hindi ito naunawaan ng isang mga tagapakinig ni Kristo, ay yung rich young ruler. Ito ay makikita natin doon sa Matthew chapter 19. May lumapit kay Kristo at sinabi niya, "What must I do to inherit eternal life?" So doon pa lang sa kanyang pagtatanong ay gusto niyang siya ang maging batayan. Sabi niya, "What must I do para sa akin ibigay, ipamana ang buhay na walang hanggan?" At ang sinabi sa kanya ni Kristo ay ang batas. At actually, kung makikita natin ngayon, ay ang layunin ni Kristo ay palitan yung kanyang tanong. Kasi parang gusto pa rin ng tao na siya yung gagawa. Na sa pamamagitan ng paggawa niya ay ipapamana sa kanyang eternal life. So, sinasabi sa kanya ni Kristo, "You know the commandments." So, ibinigay sa kanya yung kautusan. At parang ang dapat na magiging reaction niya na ito yung commandments, honor your father, thou shall not kill, thou shall not steal. Yun yung commandments. At ang layunin dapat ni Kristo dito ay naipamukha sa kanya na wala kang magagawa na. Dapat mong makita na ikaw ay makasalanan, wala ka ng pag-asa na may magawa ka para manahin mo ang eternal life. Pero itong rich young ruler, ang sabi niya ay, "All this I have kept." So, hindi pa siya natauhan nung inilabas sa kanya yung batas. So, ang ginawa ni Kristo ay bumalik siya sa Commandment 1. Siguro ito yung part na hindi natin nauunawaan about that. Pero law pa din ang ginawa ni Kristo. Inilahad pa rin niya ang batas. O sige, kung totoo na sinunod mo ang lahat ng batas, ibenta mo ang lahat ng iyong pag-aari at ipamigay mo ito
at tapos sumunod ka sa akin. So sabi kasi, ang unang commandment 1, kung sinasabi mong na-obey mo yung honor your father, thou shalt not kill, sabi ay you shall not have any other gods. So, yung pinapahalagahan mong kayamanan, ibenta mo at ipamigay mo. At ngayon sumunod ka sa akin. So, nilalahad niya sa kanya yung commandment 1 para sumuko na sana siya. Pero ang nangyari lang ay, ayun nga, sumuko siya pero hindi to the point na sabihin kailangan niya ng kapatawaran, kailangan niya ng kaligtasan. Ang ginawa lang niya ay nalungkot at umalis. At ito ang yung dapat nating maunawaan tungkol sa paglapit sa batas o pag-asa sa pagtupad ng batas. Wala tayong mapapala doon. If you rebuild what you tore down, you will just prove yourself to be a transgressor. Ipapakita mo lang uli ang iyong kahungkagan, ipapakita mo lang uli na wala kang kabutihan sa iyo at ikaw nga ay mamamatay. So, ang tanging paraan ay sumampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Pero kung ito nga ay sige tanggapin ng mga ng mga Judaizer. Kung tanggapin nila na naniniwala naman daw sila at yun nga yung paniniwalang pinangahawakan pa rin ng mga Judaizer na kailangan niyang sumampalataya. Pero dapat pagkatapos nun ay tutuparin mo na ang batas. Kapag hindi mo tinupad, walang bisa yung pananampalataya. So in the end ay pagtupad pa rin sa batas. No? Parang kailangan mo lang formality dumaan sa pananampalataya. Pero sinasabi ni Pablo tungkol sa kanyang buhay ngayon, ay sabi niya, the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. So para kay Pablo, maging doon sa taong nanampalataya kay Kristo who is now crucified with Christ and Christ lives in him to answer to the law, ang gagawin niya ngayon in the flesh, habang nabubuhay pa siya, ay to still live by faith. Ito pa rin ang kanyang pangahawakan, still by faith in the Son of God. At makikita natin na hindi niya sinabi yung na I now live according to the law, I now live trying to be perfect by the law. Ang sinabi niya, by faith pa rin. Yun pa din ang aking pinaninindigan. Ito nga yung sinabi niya, I died to the law so that I might live to God. So, yun ang epekto nun dapat. Yun ang kanyang layunin precisely, kaya siya namatay doon sa batas. Kaya iniwan niya na yung batas. So that I might live to God. Pero para sa kanya din, itong living to God is living by faith in the Son of God. Even now, yun ang kanyang pinangahawakan lang. At sabi nga niya sa Philippians 3, yun lang yung kanyang hinahabol pa rin. The righteousness that is by faith in Jesus Christ. Sabi niya, forgetting what lies behind, setting my eyes on the prize. Yun yung isinantabi niya, ang gusto niya, the thing to make my own is the righteousness that is by faith. Kasi yun ang tunay na righteousness lang na pwede natin talagang mapasa atin. Kahit tayo na mga binago na, at totoo na ngayon meron na tayong kakayanan na gumawa ng mabuti. Meron na tayong Holy Spirit at meron ng magbubunga na mabuti sa atin. Pero lahat pa rin ng ating gagawin ay may bahid ng kasalanan. Ito pa rin ay hindi sapat para matupad yung batas. At hanggang sa ating buong buhay, yun pa rin ang ating pangahawakan lamang ang katuwiran ni Kristo, the righteousness that is by faith. Doon sa awit na Rock of Ages ay sinasabing, nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. So doon lang daw siya sa cross kakapit at hindi siya magdadala ng kahit ano kasi wala naman siyang madadala. Ngayon, nauunawaan natin na ito ay sa lahat ng mga kasalanan na sasampalataya kay Kristo, dapat ganun. Wala silang dadalin at kakapit lamang sila sa krus.
pero dapat din nating maunawaan na maging tayo na nananampalataya na, pinangakuan na ng kaligtasan at meron ng katiyakan, ganoon pa rin ang realidad natin. Nothing in our hand are bring, simply to the cross we cling. Hindi ibig sabihin ito na wala na nga tayong gagawin. Ang gagawin na nga lang natin ay hindi na para maligtas, kundi bilang tugon sa kanyang pag-ibig sa atin. Yun nga ay ang gratitude. Yun din yung logic na makikita natin uli sa Heidelberg Catechism. Yung sabi nga ay, what must we know in order to live and die by discomfort? 3 things. Sabi, the greatness of my misery, how I am to be delivered from this misery, and the third is how I am to thank God for this deliverance. So, yung pag-unawa ng Heidelberg Catechism sa lahat ng mabuting gawa na gagawin natin ay bilang tugon sa pagliligtas na ibinigay na sa atin. Kaya ganun yung pagkaka-frame nung question number 86 na since I am delivered only by the mercy of God without any part of my merit, why must I still do good works? At ang answer is, so that I will manifest my thankfulness, so that I will show myself thankful to God. So ito ang ating pinapakita at yun din yung makikita natin na pinagninilay-nilayan pa rin ni Pablo sa kanyang buhay. Sabi niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ito pa rin yung kanyang nagdadrive sa kanya, na gumawa ng kahit ano. Ito pa rin yung pinagmumulan ng lahat ng gagawin niya sa kanyang life in the flesh. He remembers that Christ first loved him and gave Himself for him even when he was first a sinner, the chief of sinners according to himself. So, ganun siya kalala, pero inibig siya ni Kristo. At dahil doon, meron siyang pasasalamat, hindi para ibigin ng Diyos kasi nga inibig na siya. Ang ginagawa niya ay bilang pasasalamat, bilang kaligayahan, pagpapahayag na siya ay malaya na sumunod. Kasi nga, siya ay napatawad na at pinangakuan na ng pag-ibig. So ito yung sinasabi ni Pablo na kung babaligtarin daw natin yung sistema na yon, na yung ating mabuting paggawa ay siya ang magiging batayan ng tingin nating pag-ibig ng Diyos sa atin, ang tawag niya doon ay nullifying the grace of God. Ay binabaligtad mo yung biyaya ng Diyos. Pero sabi niya, I do not nullify the grace of God. For if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Ito yung sinasabi ng mga scholar na pinaka-argumento ni Pablo dito sa buong sulat. Kung may sentro ng Ebanghelyo, it is the death of Christ. Kaya nga, ito talaga yung pinaka-simbolo ng Kristyanismo na of Christ's dying. Ito yung pinaka-naalala natin. At dati, kinaguguluhan ko yun na pag-isipan kung bakit the death of Christ, particularly, kung paano siya matatawag na the center of the gospel. Medyo hindi ko yun maunawaan noon. Isa sa mga nakatulong sa akin ay yung sinabi ni John Gresham Machen. Siya yung founder ng Westminster Theological Seminary. So, ang sinabi niya na Christ died, that is history. Christ died for us, that is doctrine and the gospel. So yun yung pag naunawaan natin yung difference na yun, no? Hindi lang tayo naniniwala doon sa history na namatay si Kristo. Pero yung kasaysayan na iyon na maging mga hindi mananampalataya ay hindi maitatanggi. Ito ay isang on public record. Christ died. So itong kasaysayan na ito ay isa sa mga pinakapatunay at nagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya. Kasi nga, kung si Kristo namatay, para saan? At kung at any point mapapaisip ka na siguro kaya kong tuparin ang batas,
pag naalala mo na si Kristo ay namatay, ay maaalis agad ang ganitong klaseng pag-iisip. Kasi sinasabi mo na parang kung kaya ko tuparin ng batas, edi dapat hindi na nga namatay itong si Kristo. Pwede naman pala na dumating siya at nagpaliwanag na lang ng paano mas matutupad ang batas. Pwede naman na nag-inspire na lang siya ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang example. Hindi niya na kinailangan na mamatay pa. Pero dahil nga ganito kalalim ang ating kasalanan, kinailangan niyang akuin yung parusa na para dapat sa atin. Hindi dapat natin kahit kailan maisip na yung mga mabuting gawa na gagawin natin, na dapat nga tayong gumagawa ng mga mabuting gawa ng ating mga tungkulin, ng ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pero ang lahat ng ito ay tugon lamang sa pag-ibig ng Diyos at hindi nagiging basehan ng ating kaligtasan o ng pagtanggap niya sa atin. Sa 1689 Baptist Confession of Faith na ating tinitindigan, ang pagkakasabi, hindi lamang yung our good works, sa chapter 16 ito, hindi lamang our good works, kundi our best works. Sabi, our best works cannot merit pardon or eternal life at the hand of God, because we cannot do any good work that is not tainted by sin. Doon yung kahit anong gagawin natin, even our best works, ay meron pa ring kasalanan. Mas malinaw yung pagkakasabi sa Belgic Confession na pinanghawakan din naman nung nagsulat ng mga Baptist Confession. Sa Belgic Confession, ang pagkakasabi ay na therefore we do good works, but we do not base our salvation on them. We do them not for merit. For what could we merit? We are indebted to God for the good works we do, and not He to us. Tayo pa ang may utang. Kahit sa paggawa natin, hindi nangyayari na dahil gumawa tayo ng mabuti, may utang na ang Diyos sa atin na suklian niya yung kabutihan natin. Sa paggawa natin ng mga mabuti, tayo pa rin ang may utang kasi kulang pa rin yun bilang bayad sa kasalanan natin. Kulang pa rin yun dahil hindi naman ito natupad yung batas. Maliban doon, sinabi pa ulit ng paliwanag ng Belgic Confession na patuloy ay, even if you could point to one perfect work, kung makakita ka man ng one perfect work, memory of your past sin is enough for God to reject that work. So kung meron ka man pang mabuting magawa, kung may kasalanan ka ng iba, hindi ka pa rin nga sapat kasi kailangan mo tuparin yung buong batas. So kahit kailan, hindi tayo makaaasa sa kahit anong mabuting gawa na ating magagawa, though ito nga ay tungkulin natin at kaligayahan na natin. At dito nga ito yung tinatawag ng Puritans na The Gospel Mystery of Sanctification. Ito ay title ng isang libro na i-recommend ko sa inyo, si Walter Marshall ang nagsulat, The Gospel Mystery of Sanctification, na yung kabanalan ay nagmumula sa hindi sa takot mo na baka ikaw ay mapahamak. Ang kabanalan, ang tunay na kabanalan ay nagmumula sa iyong kaligayahan na ikaw ay ligtas na. Sa iyong kaligayahan na tiyak ka sa pag-ibig ng Diyos. So again, ito ay pinapahayag doon sa Belgic Confession na sinasabing this justifying faith is so far from being an opiate of the flesh. And without it, we cannot do any good work except out of self-interest and fear of condemnation. So, yun lang ang magiging mga gagawin natin kung hindi tayo tiyak sa ating kaligtasan sa Diyos. Tayo ay matatakot lamang, gagawa lamang tayo ng mga external work. Sabi nga ni Walter Marshall doon sa libro na binanggit ko kanina, kung ang isang tao ay hindi tiyak na mahal siya ng Diyos, hindi ba parang a very cruel thing to tell him na gumawa ka ng mas mabuti para kalugdan ka ng Diyos? Diba, napakasamang sabihin sa kanya nun. Yun nga yung Diyos na tingin niya ay hindi siya tatanggapin. Tapos ang solusyon mo sa kanyang problema ay
subukan siyang subukan siyang pagawin pa ng mas madami at umasa siya na tatanggapin siya. Yun nga yung problema niya in the first place, na hindi siya katanggap-tanggap. So ang kailangan nga lang niya ay magkaroon siya ng katiyakan na sa biyaya ng Diyos, siya ay makakatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya. At mula dito, sa kanyang kaligayahan na siya ay ligtas na, doon nagmumula ang kanyang pag-ibig. Ito nga ay makikita natin doon sa kwento, at ito ay hindi isang parabola, ito ay totoong nangyari. Sa Luke chapter 7, doon sa yung babaeng may alabaster jar. No, ang nangyari, si Kristo ay pumunta sa bahay ng isang Pariseo. So, si Kristo ay hindi lamang nakikikain with yung tinatawag na sinners, mga rejects, kumain din siya with the Pharisee. So, pumasok siya sa bahay ng isang Pharisee, at nung nabalitaan nung babae na isang makasalanang tao na nandun si Kristo, ay pumunta siya doon at sinabi ay yung kanyang alabaster jar ng pabango ay binuhos niya sa kanyang paa, tapos pinunasan niya ng kanyang buhok yung paa ni Kristo. Tapos umaangal yung mga Pariseo. Actually, yung host mismo. Sabi niya, kung tunay na propeta tong taong to, dapat alam niya na makasalanan tong gumagawa niyan. Tapos, nung nakita yun ni Kristo, sa kanya binanggit itong kwento. Sabi ni Kristo sa kanya, Simon, Simon. Nagkataon na Simon din pangalan niya, no? Pero hindi yun si Peter. Sabi niya, Simon, Simon, I'll tell you something. Merong isang money lender na nagpahiram ng iba-ibang mga amount sa iba-ibang tao. Pero lahat sila ay, yung iba maliit lang yung pinautang niya, dun sa iba ay mas malaki. Pero eventually ay pinatawad niya yung mga utang na ito. Sinong tingin mo ang mas iibig sa kanya ng mas matindi? So, nakuha agad nung Pharisee, I suppose, the one who was forgiven more. So, ito'y ginamit ni Kristo para ipaliwanag dun sa Pharisee na kaya makikita na ito ang dahilan kaya mas iniibig ako ng babaeng ito kaysa ikaw. Kasi itong babaeng ito ay was forgiven more and therefore she loves more. So makikita natin na si Kristo ganito din ang logic. Hindi na dahil pinamimigay niya ang kapatawaran, hindi dahil pinamimigay niya ang kaligtasan, ito ay magdudulot ng pagpapabaya ng hindi na paggawa ng mabuti. Nakwento ko nga sa inyo noon yung pagtanggap sa akin ng aking nanay, nung pagbigay niya sa akin ng champorado, yung kwento ko na yun ay isang yun ang simbolo na kahit nung ako sa aking sarili, tingin ko ay hindi ako dapat nga tanggapin ng nanay ko. Pero pinakita niya sa akin yung kanyang pag-ibig. Pero hindi kailanman sumagi sa isip ko na, ay okay pala, no? Kung papalampasin pala ng nanay ko ang mga kawalang hiyaan na gagawin ko, ay pwede pala akong maging mas walang hiya pa. Hindi ganoon ang pumasok sa isip ko. To a natural love from a human person, na isang limited love from my mother, na pinakita niya lang sa akin itong ganitong pag-ibig. Hindi pumasok sa isip ko na sabihin, magpapabaya na lang ako kasi iniibig pala ako ng nanay ko kahit wala akong kwenta. So, ang nangyari ay tuwing kahit anong kaharapin ko ang nanay ko, ay naaalala ko ang event na yun at pag-ibig ang gusto kong ibigay sa kanya at hindi gusto kong subukin na baka pwede pa akong mas maging suwail. At hindi dapat natin isipin na ganito ang nagiging epekto ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na nangangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, kahit ito'y parang ipinamimigay. Ang dulot nito ay matinding pasasalamat. Yun ang nagiging bunga nito at hindi pagpapabaya. At yung kawalan ng pag-unawa dito ang nagiging kalituhan. Kung kilala nyo ang siguro mga pinaka-notorious na heretic na pinaka-kalaban ng Reformed tradition ay si Pelagius at si Arminius. At least yun yung mga mas matunog na pangalan na
parang laging kalaban ng Reformed tradition. Si Pelagius at si Arminius, yun ay magkaibang panahon. Si Pelagius kalaban ni Augustine noong mga 300 AD at si Arminius ay kalaban ni Theodore Beza noong 1600s. Pero hindi naman nangyari na itong mga heretic na ito, si Pelagius at si Arminius, ay parang naisip lang, parang gusto ko manggulo ng iglesia or gusto ko silang lituhin, gusto ko silang pagtripan kasi gusto ko lang na masira ang kanilang pananampalataya. Hindi sila napunta sa ganitong klaseng mga katuruan dahil gusto lang nilang manggulo. Sa totoo, kung titingnan nyo ang kasaysayan, kaya sila napunta doon ay dahil gusto nilang pahalagahan ang kabanalan. Yun ang pinagmumulan ng kanilang kalituhan. Dahil tingin ni Pelagius, yung pangangaral ni Augustine ay nagpo-promote ng kasalanan, ay kinontra niya yon. At tingin niya kailangang i-emphasize yung pangangailangan na tuparin yung batas. Si Arminius, nakita niya na tingin niya yung Calvinism na tinuturo, yung doctrines of grace, ay parang pwedeng magdulot ng katamaran sa paglingkod. Pero ito nga ay kalituhan lamang at ito din ang naging dahilan kung bakit napunta sila doon sa mga katuruan na taliwas sa turo ng kasulatan. So kung ating uunawain, itong ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ay hindi nagdudulot ng kasalanan, hindi nagbubunga ng katamaran. Ito nga actually ang tumutupad dun sa batas dahil ito lang ang paraan na si Kristo ang tumutupad ng batas at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magiging atin din ang katuwiran na iyon ni Kristo. Yun yung sinasabi sa Heidelberg Catechism, question number 60. How are you righteous before God? Only by faith in Christ. Tapos ang kasunod nun ay, even though my conscience condemns me, that I am sinning evermore. Ang sabi ng pangako ng Ebanghelyo ay na tinuturing siyang kasing banal ni Kristo, na parang hindi siya nagkasala tulad ni Kristo at na nabayaran na ang kanyang kasalanan tulad ng kamatayan ni Kristo. Iyon ang ibinibilang sa kanya, and this is the only way that you are righteous before God, by faith in Jesus Christ. Itong naunang catechism, Heidelberg Catechism, ay ipinagpatuloy ng Westminster Confession at nagkaroon din ng expression sa ating 1689 Baptist Confession of Faith. At ang pagkakasabi doon sa chapter 11 on justification, ang ating righteousness daw ay, ating justification is not by infusing righteousness into us, but by pardoning their sins and accounting their persons as righteous, not by counting faith itself as their righteousness, but imputing the righteousness of Christ, His active obedience to the law, and His passive obedience through His death as their whole and sole righteousness. Yun lang ang righteousness na meron tayo bilang mga mananampalataya. So ang pagkaka-describe ng Baptist Confession, it is our whole and sole righteousness. Ito'y whole, wala nang kailangang idagdag, wala nang kulang. Yung righteousness na meron tayo kay Kristo ay punong-puno yung hinihiling ng batas at satisfied perfectly whatever the law demands. At it is the sole righteousness. Wala tayong ibang katwiran kasi wala tayong ibang maidadagdag doon. Yung tanging katwiran lang ay yung tanging nakatupad ng batas, itong si Kristo. At anuman ang mga magagawa natin ay hindi katwiran. Ay dahil ito nga ay may bahid pa rin ng kasalanan. So ito nga ay mga pasasalamat lamang natin. So bilang ating whole and soul righteousness, nawa nga makita natin na ito lamang ang ating dapat na tindigan, ito lamang ating dapat panghawakan. At wag na tayong maghanap ng iba pa. At lalong wag na tayong tumingin sa ating sarili. Kumapit lamang tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya.
at maging maligaya sa kaligtasan na kanyang ipinapangako. At sa ating kaligayahan at pasasalamat, dito tayo gumawa ng mabuti, pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong salita na nagpapahayag sa amin ng daan ng kaligtasan na sa pamamagitan ng iyong biyaya, sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang pagtupad sa batas at sa kanyang kamatayan sa krus, kami magiging matuwid sa iyong harapan sa pamamagitan ng pananampalataya. Nawa nga ang katuruan na ito, ang mga katotohanan na natutunan namin ngayon ay magpatibay ng aming pananampalataya at maging aming sandata laban sa mga kasinungalingan na maaaring maglayo sa amin, na magtukso sa amin, na kumapit sa iba pang bagay, iba pang kaligtasan. Nawa nga makita nga namin na sa pananampalataya, kumpleto na ang aming kaligtasan, kumpleto na ang aming katuwiran. At sa pamamagitan nito ay kami iniibig mo ng buong buo tulad ng pag-ibig mo kay Kristo. Kaya sana nga ay ang kaligtasang ito ay maging kaligayahan namin at magdulot ng pasasalamat sa amin na maipapakita namin sa paggawa ng mabuti, sa pagsamba sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Samahan mo pa kami sa lahat ng aming gagawin sa buong linggong ito at sana nga ay ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito ay lalo pang maipalinaw sa amin ang iyong ebanghelyo upang lalo pang madagdagan ang aming kaligayahan at pasasalamat sa iyo. Ito ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you. Purihin ng Panginoon sa salitang ating pong narinig. Ngayon naman po ay magkaroon po tayo ng panandaliang katahimikan upang pagbulayan po natin ang salitang na pangaral. Po, at ngayon ay bilang pagsamba natin sa ating Panginoon, tayo po ay magbibigay po ng ating mga kaloob at para po sa ating mga kaibigan at bisita, hindi po kayo obligado po magbigay sa aming mong offering. Salamat po. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen.